punong-puno na ata guys si House Speaker Martin Romualdez. Di na nakapagpigil. Niresbakan. Rumesbak dito kay kadigungan. Diba, sabi nga ng iba kung mayroong gera doon sa Israel versus Hamas, dito naman sa Pilipinas, may gera ang Congress, ang Senate versus Digong at Sara. Dahil ho yan sa usaping confidential funds. Si Sara Duterte naman kasi, kung gusto mong maging totoong leader, you need to accept the fact na nasa process of learning ka pa lang. So, wag kang masyado magmadali, iba. Ang kailangan natin dito is strong and independent leader. Hindi yung crying baby na pag inagawan ba ng candy ay magsusumbong sa kanyang tatay. Leader ka na, VP ka na, tapos na yung term ng tatay mo, bakit hanggang ngayon parang nagiging spokesperson mo pa rin ang ama mo? Kaloka naman tong ating Inday. O ngayon, si Digong naman, ay syempre, blood is thicker than water. Ayun, meron ding hangover dito sa Congress. Tapos isama nyo pa si Harry Roque na sausaw sa issue. So anyway, sabi dito, yan, rumesbak si House Speaker Martin Romualdez. Di na din ata nakapagpigil kay kadigungan. So sabi dito, di pinag-iinitan si Sara. Oh, hindi naman daw pala pinag-iinitan. Si Sara lang naman tong init na init. Yung tipo, galit na galit, gustong manakit palagi. So, di pinag-iinitan si Sara. House party leaders fire back at Rudy after Romualdez tirade. So, ito kasing si Sara, coming from her mouth. Diba, no, sabi niya, I can live without confidential funds. Sabi naman ni Martin Romualdez, your wish is my command. Ibigay na lang natin yan sa mas nangangailangan. And layo naman kasi, OVP ka, tapos DepEd Secretary ka, tapos nangingialam ka sa security system natin na, 'di ba? Nangingialam ka sa security system natin na dapat ibang ahensya yung nangingialam diyan. Tapos, 'di ba, yung mga eskwelahan, facilities, mga ano lang, 'di ba, as in DepEd Secretary, books, pag-upgrade ng mga shelter, bakit parang tila baga ini-snub mo na? Dahil nakafocus ka dito sa security system natin. Where in fact, wala namang masama kung mag-focus ka, mag-ROTC, ganito, ganyan. Pero yung, ang laki na nga ng pondong hinihingi mo, kasi syempre sabi niya, itong intelligence fund na to ay para to sa mga makakaliwang grupo. Eh, kilalado naman yung mga makakaliwang grupo. Yan, yung Makabayan Bloc, yung Kabag Party List, Kabataan, Anak Bayan, Bayan Muna, Gabriela, 'di ba? Yan yung yung totoong kalaban ng bayan na kahit hindi mo nagamitan ng intelligence funds ay kitang-kita naman at halata naman sa kanilang mga pagmumuka na sila yung kalaban ng bayan. Kilalado na, mahabang panahon na. 'Di ba? Tapos gagamitan mo pa ng intelligence funds. Dapat yung gumagamit diyan yung AFP, Philippine Coast Guard, security, defense, basta yung DN, di ba yun? Basta yun. Yung about sa seguridad natin, yun yung sino ba naman yung matutuwa? Kung nagkakamali ako, hindi ako nagkakamali, yung AFP ba yun? O yung Philippine Coast Guard? Binigyan lamang ho ng 10 million confidential funds. 10 million lang? Confidential funds? Ang liit? Tapos ikaw, OVP? 650 million, kung hindi ako nagkakamali, yung hinihingi mo. Tapos, within 11 days, naubos mo agad yung 120M? Tapos, nung tinanong ka kung para saan gagamitin, hindi mo naman sinabi. Tapos, yung naglathala pa yung tatay mo. Ginawa mong spokesperson ng tatay mo, Inday. Hindi ka leader niyan, kung ganyaan. Baka naman kasi. Tapos ngayon, kiniklaim nila na si Martin Romualdez daw ay tatakbo bilang presidente sa 2028. Kaya daw, nag-advance attack na daw itong group ni Romualdez para sirain daw si Sara. Ayan yung sabi ng kanyang ama. Diba, to the rescue? Yung kanyang amang inuuto din ng kanyang anak. Diba, alam naman natin na may alitan tong dalawang to? Ngayon, magkabati na naman. Syempre, blood is thicker than water talaga. Kahit mag-ano pa mang mangyari dyan sa kanila, mag-ama pa din yan. Si Sara, pala sagot sa magulang, tapos ngayon, kailangan ng kanyang magulang, uuwi, magsusumbong. Tapos ito naman ng kanyang tatay, re-rest back din. Di man lang nag-iisip, di ba?
Nakakaloka. Okay. Sabi dito, leaders of political parties in the House of Representatives are rallying around Speaker Martin Romualdez after President Rodrigo Duterte accused him of wallowing in the funds that should be publicity accounted for her. Wala hong confidential funds si Martin Romualdez. At ang mayroon lang sa kanila, funds na liquidated naman. Itong si Sara, totoong mayroong confidential funds na hindi liquidate ng maayos dahil nga itong kawa tinatakot ni Kadigungan. Simula nung naging mayor, guys, imagine magkano yung napuntang pondo sa kanya sa loob ng 6 years mayor yun, ha? Umabot ng 2.6 billion. Abay, kalaki-laki. At ang nakakapagtaka pa dun, kahit pandemic, meron siyang pondo. Diba? Imagine, nakakaloka. So, sabi pa dito, in a statement on Saturday, October 14, party leaders cried foul over Duterte claimed that the pork barrel funds are still existent in the House. They said it was deeply unfortunate and that the former president was now critical of Congress. So, sabi pa dito, it is critical to remember that the pork barrel system which former President Duterte alluded to has been deemed unconstitutional by the Supreme Court. So our members are firmly committed to respecting and upholding this ruling. Rather than making sweeping allegation in the media, we advise that the former president, if he has tangible evidence of wrongdoing, to present it to the appropriate authorities. Tama, magkasuhan kayo. 'Di ba? Kung sa tingin mo ang paggasta nila Romualdez, sa tingin mo lang may napapansin kang maling paggasta, kasuhan mo. 'Di ba? Magkasuhan kayo, labasan kayo, pero wala naman eh. Diba, naglabas naman si Romualdez ng kanyang na wala namang confidential funds kahit itong si Mig Subiri. Diba, wala namang confidential funds. Mga nakakaloka, kayo nga tong may tinatago, diba, yung mga COA auditors, pinagbabantaan nyo ang buhay. Tama ba yun? Kadigungan? At saka, pinagdesisyonan niya ng buong Congress. So, ibig sabihin, ang buong Congress ay kalaban din ng bayan. Kasi yan yung sabi ni Sara Duterte daw ang lahat ng kumontra daw sa confidential funds ay kalaban ng bayan. So, nilahat, generalize niya. Where in fact, yung iba nagtatanong lang naman kung para saan yung confidential funds. Nagtanong lang tapos sasabihin, you are attacking me. Ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Ang kumukontra sa confidential funds ay kalaban ng bayan. 'Di ba? Ganyan ka ba? Ng mo? Tama ba yan yung akto mo? Tinanong ka lang over the case. Tapos ganyan yung isasagot mo, pabalibag? Reverse card? Victim card? So, an interview on an SMNI earlier this week, Duterte challenged Romualdez to account for public funds that the House has been spending under him. He also accused the Speaker of masterminding the attacks against his daughter, Vice President Sara Duterte, who was faced criticism over the issue of confidential funds. So, ganito kasi yun. Sinabi daw ni Sara Duterte kung para saan daw yung confidential funds o para saan gagamitin. Tapos daw, syempre, siya yung magsasagot nun, 'di ba? Tinanong sa budget hearing. Ang nangyari, hindi niya nasagot ng maayos. At nagtaka din yung mga tao, within 11 days, 125 million na ubos mo. 'Di ba? Nagtaka. Nung na yan, ang ginawa nilang restback dito, si Romualdez. Sinisi nila sa mga eksena na kesyo si Romualdez daw ay tatakbong presidente. Kaya inaagahan niyang siraan si VP Inday. Ngayon, si Harry Roque pumasok din sa eksena. Naglaglagan na yung mga hitad. Sinasabi na alam namin yung mga nangyayari dyan. Clearance lang yan. Ganito, ganyan. Bakit mo tatanggalan si Sara Duterte na confidential funds? Ganito, ganyan. 'Di ba? Sumali din si Harry Roque. Anyway, babayaan natin yung baboy na yun. So, the House party leaders clarified that the decision to realign 1.3 billion in confidential funds, including the 60 million requested by the Duterte-led Office of the President and the Department of Education, was made in the best interest of national security. So, it is essential daw to understand that the decision was made
for the benefit of the nation and not as personal affront to any individual. So, including Vice President Sara Duterte Carpio, they said nothing that the request for confidential funds at least 3 civilian agencies was also rejected. So, casting the decision in the... Anyway, wag na natin basahin yan. Pero ganito lang yung sinasabi na, 'di ba? Kung meron mang tinatago si House Speaker Martin Romualdez, then maglabasan na lang kayo ng ng papeles, ng liquidation. Ganun lang yung hamon ni Romualdez. Wag nang madaming pasikot-sikot, patumpik-tumpik pa kasi sabi naman ni Romualdez, pera to ng bayan. So hindi tayo for personal purposes, para to sa bayan, para tayo sa mga tao. Yun lang yun. Wag kasi masyadong dinidefend ni kadiguan yung kanyang anak eh. Kung gusto mong maging leader, yung anak mo, 'di ba? I-practice mo siya na maging independent. Hindi yung pag may problema lalapit agad sa iyo. Yun. Anyway guys, yun lamang ho. At it's me again, si Mima Alicia Nyot. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.